Hello guys, hello. So, start na tayo. Okay. Good evening guys. Okay. Good evening. Antay lang tayo ng kasama guys. Alright. Bilis magsagot ni Ma'am Mary Grace, oh. Pati si Ma'am May, 33 daw. Sige. Antay tayo ng konti guys, then start na tayo magsagot. Mabilis lang magsagot dito. So, bibilisan ko na lang yung explanation. So, meron tayong 30 slides. Lahat ba ng live mo pa-upload mo sa YT? Yung iba po hindi ko na-upload pero kadalasan po na-upload naman. Ayan. May mga iba lang na minsan nakakalimutan kong i-upload. Ayan. So, meron na tayong 84 na viewers. Good eve po, Sir JC. 34 naman daw sagot ni Ma'am Jel. Okay. Ayan. So, meron na tayong 102 na viewers. So, sige. Pwede na ba tayong mag-start, guys? Okay. So, start na tayo. So, the sum of 3 consecutive integers is 96. What is the largest integer? Okay. So, sige. Mabilis lang to. Gawa ka na kagad ng tatlong blank. And then, dapat kapag inad mo silang lahat, 96 daw yung sagot. So, shortcut na po natin dito. 96 divided by 3. Ayan. That is 32. Okay? Yung sagot dyan guys na 32 ilalagay mo dyan sa gitna. And fill in the blanks na lang. Ayan. So, since consecutive integers ito, syempre ang next integer kay 32 ay 33. And before 32, 31 naman yung integer dyan. Ayan. So, ang tinatanong guys is yung largest integer. So, sagot natin dito ay 33 or letter C. Ayan. So, basic problem lang naman to guys, no? Ayan. So, mas basic na naman to. So, remainder lang. Okay. So, it means guys na yung i-divide natin na number ay hindi exactly whole number yung sagot kasi may remainder siya. So, basic operation lang naman ito ng division. Yan. Auto-share daw, sabi ni ArcsDev. Kakatapos mo rin ata mag-live. Yan. So, medyo late kasi tayo nagla-live guys Yan. So, bonus question guys kapag may lumabas na ganito, So, ang importante dito guys is yung remainder. So, 34 divided by 9. That is 3. So, 27. Ayan. And then, 77 divided by 9. So, that is 6. Ayan. Tama ba yung 6? Mali. 7. Para maging 72. Okay. So, minus na lang natin yan. Ang remainder natin dyan ay 5. So, letter D. Ayan. So, hindi naman importante yung sagot guys. Kahit mamali ka dyan. Basta tama yung process mo dito. Makukuha mo pa rin yung yung remainder na 5. Okay, so next tayo. So mabilis lang to, A shirt originally costs 1,200 pesos. It is discounted by 20%. Then the discounted price is increased by 10%. What is the final price? Okay, so unahin na natin guys yung discounted siya ng 20%. So, from 100% na original price niya, since discounted siya, so magdi-decrease na yung price niya. So, i-minus lang natin guys yung 20%.
from 100%. So, ang babayaran na lang natin sa original price ay 80% na lang. So, 12 times 0.8 na lang. Ano? Kasi ang 80% kapag kinonvert mo into decimals, that is 0.8. Okay? Yan. Mali pala yung ano. Kahit na. Sige guys. Sige. May bad. Palitan na lang natin to ng 8. Ayan. Nalulutang kasi tayo. Kaka-start lang kasi. Pero sabi ko sa inyo, kahit ano naman yung sagot dyan, ang magmamatter lang naman yung remainder. Okay? Ayan. So, still guys, hindi naman magbabago yung sagot. Okay. So, ito guys. So, ituloy lang natin to. So, 1 to divided times 0.8. So, that is 9, 6. Di ba? Tama ba ako? 38.5? Yes. Kung hindi naman pa exactly na 0.5 yun, no? Ayan. Pero tama pala. 0.5 din kasi 45. Ayan. 38.5 tapos yung remainder niya kasi is 5 lang din. Mali ang sagot. Yan. Pero tama guys yung sagot guys sa remainder ah. Pero mali dito kanina kasi 37 yung nasulat ko. Pero still guys remainder yung tinatanong. Okay na? 1, 2 lang, bakit 9, 6? Kasi po, meron pang decimal place na kailangan mo i-consider dito. Ayan, so isang decimal place dyan, ibawi mo dito sa sagot. So, magiging 960 na lang. Okay? So, after niya ma-discount ng 20%, yung 1,200 na original cost niya, naging 960 na lang. Okay? And yung 960 guys, i-increase mo pa siya ng 10%. Ayan, ano bang 10% ng 960? So, by inspection guys, ilipat mo na lang ng isang decimal place yung 960. So, that is 96. Diba? Yung 10% ng 960. Ayan. Then, add mo na lang siya. So, 6501. So, 1056 guys or letter B. Okay. So, next tayo guys. Ayan, so single word analogy naman tayo. Scalpel is to surgeon and gavel is to blank. Mabilisang live lang to guys ha. Napilitan eh. Ayan, 30 slides lang to guys. Kailan yung exam ng nasuspend? Wala pa pong update si CSC. Ayan. Umpisa na po review program nyo. Hindi pa po. Actually ano lang to. Free live lang to. Free live lang to guys dito sa sa Black App. Actually guys, yung program natin, mag-i-start na tayo sa December. Actually na-postpone kasi wala kasing ina-announce pa si CSC. Yun yung problema. Kaya na-postpone na lang. Ang ino-offer ko na lang ngayon guys is materials tsaka replay noong final coaching. Kung gusto nyo ma-access to guys, papakita ko lang. Ayan. Actually hindi ko sana i-share to, pero syempre, may mga kasi na suspend. Ito yung mga na-topic natin nung final coaching. Final coaching to guys para sa sa August noon. So tapos na natin to. Andito lahat ng lectures natin na natapos. Ako lang mag-isa dito guys na nagturo. Ayan, so natapos naman natin to. Andyan yung mga topic, andyan yung mga replay links. Of course, andito rin yung mga mock exams. Tapos yung mga solution video, andito rin lahat. Ayan, so sa mga gustong mag-access guys, or mag-avail. So, ayan. Nakita nyo na yung ginagawa kong Wala yung Saan na yun? Actually, may kasama pang materials to. Andun pala. Wait lang. Ito naman guys yung mga materials na kasama kapag nag-avail kayo. So, marami na to guys. Di ko lang alam kung ilan. Around 350 plus na files. Meron ng verbal, gen info, analytical. Kompleto yan guys. Pati yung mga nila-live natin dito.
Kung gusto nyo mag-avail guys, kasama na yung mga recordings and lectures. Ayan, mga mock exams. PM lang kayo sa akin. Ayan, pero sagutan natin to guys. Ayan, sabi ko bibilisan ko magsagot eh. So judge yung sagot natin dito. So tool naman to guys, 'di ba? Yung surgeon yung profession, tapos ito yung tool niya, scalpel. And same with judge guys. Gavel naman yung ginagamit niya. Okay, so another general info, which government body has the power to interpret laws? Yung mga keywords lang naman yung kailangan nyong intindihin dyan guys. Ayan. So, interpret laws guys, automatic ang may isip mo na kaagad. Yung korte or yung mga judge kasi sila yung nag-i-interpret ng mga batas natin. Okay? Ayan. Tatlo kasi yan, di ba? Yung mga gumagawa, yung pumipirma or nag-e-enforce, tsaka yung nag-i-interpret. So, yung nag-i-interpret guys ng mga batas natin, syempre yung judiciary or judicial branch guys ng government natin. Okay? So next, all poets are writers, some writers are teachers. Which statement is definitely true? Di na tuloy yung special review program nyo coach. Tuloy pa rin po pero na-postpone na. Ayan. Hindi ko kasi kayang i-risk guys na ituloy hanggat walang announcement yung CSC. Kaya mas sure guys sa December na lang. Ang ino-offer ko na lang guys yung mga replay natin, mga materials, lectures at mock exams from final coaching noong nakaraan. Yun na lang yung ino-offer ko ngayon guys. Pero tuloy-tuloy pa rin naman yung mga natin, free live lectures natin. Okay? So, sagot natin dito guys, letter C kasi nga directly stated. Ito yung mga guys, basic syllogism kasi sinabi na kaagad yung sagot. Okay? Kapag nakalagay na sa conclusion or statement, same lang siya dito sa choices, wag ka nang magdalawang isip yun na kaagad yung sagot. Ayan. So, next tayo guys. 5 people, A, B, C, D, and E stand in a line. Okay, so arrangement ito guys, kailangan lang nating i-arrange. Itong natin, itong final coaching materials, itong sobrang daming materials, tapos yung mga video lectures, 249 na lang po. Ayan, yan din kasi yung offer ko nung nung nagpa-final coaching ako. So para hindi na rin lugi guys yung mga nag-avail noon. Pero mas kompleto ito guys. Ayan, may mga nadagdag kasi na other video lectures dito sa baba. Nakita nyo na yung link guys. Ayan. So, yan guys, exclusive lang yan sa mga nag-review sa atin noon. Kaya pinapa-avail ko. Kung gusto nyo lang naman guys. Kung gusto nyo mag-advance review. Okay? So, i-arrange lang natin sila guys. So, let's say, from first to last na lang yung pag-arrange natin. First to last. Ayan. So, A is ahead of C. A is ahead of C. So, nauna daw si A kay C. B is behind of D. Kung andito si D, pwede andito si B. Pero hindi pa natin alam yung tamang arrangement nila kung saan yung nauuna dito sa pair. Okay? Pero, let's say, andyan muna guys yung ating arrangement. And then C is ahead of B. So tama na tong arrangement natin guys kasi mas nauna daw si C kesa kay B. And E is ahead of A. So mas may nauna pa kay A guys. Si E daw nasa unahan. Ang tinatanong, who is first? So ang nauna guys, kung yung arrangement natin is first papuntang last, that is letter E. Ayan. Okay? So next tayo. If table is coded as UBCMF, how is chair coded using the same pattern? Okay, so may lumabas bang coding noong civil service exam? I think meron. So, tignan lang natin guys kung anong naging pattern nito. Ayan, so anong mapapansin yung pattern? So, kasunod lang na letter, di ba? Kung titignan natin sa alphabet natin, yung T, ang susunod na letter ay U. Yung A, ang susunod na letter ay B. Yung B, susunod ay C. And
pababa, yun pa rin naman yung pattern natin. So, i-code lang ulit natin to. Another word natin na cheer. Ganun lang yung gamitin nating pattern, yung kasunod na letter niya. Okay? So, next, sa letter C ay si letter D. Next kay letter H ay letter I. Letter B. Letter J. Letter S. So, ito guys yung code ng cheer natin based sa naging pattern natin dito sa una. Okay? So, D, I, B, J, S or letter E. Nakasunod po ba? Hello po, isa po ako sa nag-avail ng special review. Kasama na po yan sa materials na binigay nyo. Ano pong special review nung yung ano po, yung na-cancel po na 349? Kung yes po, may chat po ako sa GC natin, di ba? Yes, pwede naman sa Napolcom guys. Dun pa lang sa ano natin, sa materials natin, kompleto na kagad yun. Kung mag-a-avail kayo. Materials lang guys yung ino-offer ko ngayon. Materials tapos video lecture. Hindi na po kasi live yun. Kasi yung live guys sa December pa. Bali hindi nyo na siya maabutan kung sakali. Mag-live na po kayo araw-araw. Hindi ko po mapapangako na araw-araw ako magla-live no. Kasi medyo busy rin tayo. Ayan. Pero kapag free time naman po, magla-live talaga ako. Guys, sa materials guys, kompleto yon. Ito guys, kaya nga pinapa-avail ko na to, galing to sa lecture namin noong final coaching. Maraming natuto dito guys at marami ring future na papasa dito. So nag-take na yung iba natin na reviewee. Actually 1,500 yung naging reviewee natin dito. And maganda naman yung feedback natin guys pagkatapos ng exam. So kasama na to guys sa mga avail nyo, yung mga mock exams na exclusive, pati yung mga video lecture na exclusive. Andyan na lahat. And for materials naman, ito naman yung makasama sa materials. Ayan, yung mga materials na makukuha nyo. Kung gusto nyo makakita ng abstract, punta lang kayo dito sa analytical. Ayan, abstract, analogy, and logic. And pati guys, yung mga ni-lecture natin, may lecture din ako dito na abstract reasoning sa first session guys natin. Ayan, abstract reasoning and data interpretation. So, iisang session yan. 249 na lang po ito. Kompleto na po yan guys, materials and all. Ayan. Ito na guys. Lahat. Mag-open tayo guys para maniwala kayo. For verbal ability. Kompleto na rin yan. May Filipino vocabulary, spelling, paragraph, practical exam. Open tayo ng isa. Ayan yung mga laman. Ayan. So, punta naman tayo guys sa... Guys, kasama na lahat to guys ha. Hindi kayo pwedeng mamili ng isa lang. Yan. Upon payment guys, isend ko yung link, yung materials and replays. Ito, makukuha nyo na kagad pati yung mga video lecture. Yan guys, mga PDF nagawa natin. Yung mga video lecture dyan, nagawa natin. Makukuha nyo na yan kaagad guys. Ayan o. May mga mock exams guys na exclusive, pati explanation, meron na rin kaagad dyan. Ayan. Upon enrollment guys, isisend ko na kagad yung ano natin. Yung itong materials, andito na lahat. Pati mga free na files. Ayan. How to avail? PM lang kayo dito guys or PM kayo dito sa Blue Up ko. Review with Engineer. Ayan. So, recorded na yung mga video lectures dun guys. Kompleto naman na from final coaching. DOST. Wait lang, mag-open lang tayo sa DOST. DOST. Ayan. So, kompleto pa rin naman yung DOST natin, guys. Yan. Quantitative. Andyan na yung mga algebra. Science. Kompleto rin science natin. Verbal. Ayan. So, madami din. Ayan. Dito pa lang guys sa unahan, marami na kayong makikita dito eh. Dito. Tapos guys, kung gusto nyo rin, guys, lahat-lahat na ng ano to, ng one-time payment guys, lahat na ng materials andito. Pati yung mga nila-live natin, andito rin guys. Assessments natin, actually gawa ko to guys, inisa-isa ko to, with video explanation pa yan, nasa YT ko lahat yan. Ayan. Mga mock exams with solution, andyan na rin lahat guys.
Yung mga PPT ko, andyan na rin lahat. Yung mga kino-content natin, pati yung mga live ko ngayon dito guys, andyan na rin lahat. Ayan, simula nung nag-uumpisa pa lang tayo, andyan na rin lahat. Ayan, and marami rin kayong makikitang na-explain natin na lumabas sa actual exam. Tulad nung sa clock problem guys, lumabas yan. Okay, so sa mga mag-a-avail guys, pwede kayong mag-PM dito sa Blue App or Black App. Okay, so one-time payment yan guys ha. Upon enrollment, I mean hindi naman na-enroll, kapag nag-avail na kayo, isend ko na kagad yung materials for only 249 pesos guys. Okay, sa mga nag-PM, magre-reply ako after ng live. Okay, so sagutan time ulit tayo. Which branch of the Philippine government is primarily responsible for making laws? Sino yung gumagawa ng mga batas natin under legislative branch? Ayan. So mamaya tayo magsagot-sagot muna tayo para dire-diretso. A is older than B. Ayan. So arrangement ulit guys from oldest to youngest. Okay? A is older than B. So mas matanda daw si A kay B. C is younger than B. So andito si C. Mas bata naman siya kay B. D is older than A, mas matanda daw si D kesa kay A. Who is the second oldest? So kung ito yung oldest, yan yung first, ito naman yung second guys, or letter A. So letter A na yung sagot natin. Okay, so next tayo. Which power is primarily exercised by the legislative branch? Kakasabi lang kanina guys, ang legislative branch natin, sila yung gumagawa ng batas. So obviously guys, that is letter C. Okay? Next, ulit tayo. Ito guys, na-content ko na to kanina. So ewan ko lang kung napanood nyo na yung solution. So sagutan lang to natin guys ng mabilis na mabilis. So convert muna natin to guys into fraction. Tandaan natin guys ha, kapag ratio, pwede natin siyang i-convert into fraction. And wag natin kakalimutan yung multiplier nila. Yan guys yung original na ratio ni A tsaka B. Okay? Nung hindi pa nagagalaw. Original guys. So, pwede natin siyang i-convert as 5/7. And, kung hinahanap natin guys yung value talaga ng pera nila, kailangan naman natin siyang lagyan ng variable x or yung multiplier. Okay? So, itong 5x guys, yan yung original amount na pera ni A. And yung 7x na nasa baba, yan naman yung original amount na pera ni B. Okay? And meron pang condition guys na kasama. Si A daw, binigyan daw ng 120 si B. So, kung 5x yung original na pera ni A, kung nagbigay siya ng 120, ibig sabihin, nabawasan siya ng 120. Kasi nagbigay siya eh. And yung tumanggap guys, syempre siya naman yung mag-a-add ng 120 kasi nadagdagan naman yung pera niya. Okay? And then, after that, yung naging ratio na daw nila is naging 1:2. Ang 1:2 guys, katumbas lang ng 1/2 kapag ginawang fraction. Then basic algebra guys, anong next na gagawin dito? Solve for the value of x. So i-cross multiply lang natin sila. Okay? So unahin na natin to. 2 times 5x minus 120. So, kinapi lang natin yung nasa numerator. Equate natin guys. Ito naman, 1 times 7x plus 120. Since 1 lang naman yung multiplier, kahit hindi na natin siya isulat. So, 7x plus 120 na lang. And then, distribute natin to guys sa loob ng parenthesis. So, 2 times 5x, that is 10x. 2 times negative 120, that is negative 240, is equal to 7x plus 120. Kinopya lang natin yung right side. Okay? So, pagsamahin na natin guys yung may mga variable x. Okay? So, lahat ng may variable x, ilagay natin siya sa left side. Lahat ng walang variable x, ilipat naman natin siya sa right side. Okay? Basic algebra lang itong ginagawa natin guys ha. Math lang ba tinuturo mo? Actually sa program natin, all around ako guys, all subjects. Pero syempre yung forte ko or mastery ko,
numerical tapos analytical kasi 100% yung rating natin dyan. Okay? So, 3x is equal to 360. Then, divide both sides ng 3. Yan. Try kong magsagot guys ng mga comment after ng solving para mas maayos guys at tuloy-tuloy yung discussion. Ayan. Kasi minsan kapag may dumadaan na comment, bigla akong napapabasa kahit ongoing yung pag-solve ko. Kaya minsan nawawala. Okay, so x is equal to 120 guys, no? So, alam natin na ang original na pera ni A ay 5x, di ba? Galing dito. Kung 5x yan, so 5 times, yung x dyan guys, palitan natin, gawin natin siyang 120. So 5 times 120 guys, that is 600. Yan yung hinahanap guys na original amount na pera na meron si A. So letter C yung sagot natin. Okay, so sa mga comment, saan ka po sa Cagayan? Sa Lalo po. Ayan. Pero nag-aral ako sa Tuguegarao City. Ayan, so next tayo. Wala na po ba yung new sa December na? Yes po, yung program po natin, yung live program po natin, para lang maging sure kasi wala kasing announcement si CSC regarding sa schedule ng mga na-postpone. Kaya medyo mahirap na ituloy yan. Kaya yung ginawa ko guys is pinospone ko na rin yung program ko ng December. So December to March na po yung bagong program. Pero sa mga gusto ng reviewer at gustong mag-review sa mga na-suspend for October or sa mga March dyan, kung gusto nyo mag-review guys, from our final coaching noong last March or last August, syempre meron pa rin sa akin yung files kaya pwede nyong i-avail. Ito guys yung ma-avail nyo sa 249. Meron na kayong files guys, 350 plus na files. Actually hindi lang yon pero sobrang daming laman yan. Drive na isisend ko sa inyo and then yung materials galing sa final coaching. Ito guys yung mga discuss namin nung final coaching. Ayan. So ito guys yung mga topic. Abstract reasoning, data interpretation, mga basic operation, and syempre sa refreshers, all topics yan guys, all subject, pati gen info at verbal. Ito naman guys, yung mga PDF na nagamit natin. Ayan, so ginawa ko yan isa-isa. And syempre, meron yang live sessions. Andito guys, tinakpan ko lang para syempre hindi nyo makita yung link kasi nakalink kasi. Ayan, so kompleto yan guys with video recordings, mga mock exams, mga assessments, tapos with video explanation kasi lahat. Kaya kung gusto nyo mag-avail guys, lahat-lahat na yan, kapag nag-avail kayo 249 pesos, lahat-lahat na yan, ayan, ang gagawin nyo lang, mag-send kayo dun mag-PM kayo dito sa page ko, Review with Engineer, or dito guys sa Black App, okay lang. After ng payment guys, isi-send ko na kagad sa inyo lahat itong files, materials, lahat itong drive guys. Hindi po kasi isa-isa to. Ito kasing reviewer natin or drive natin, lahat-lahat na po yan, andyan na po lahat yan. Yan, halo-halo guys, mapa college entrance, DOST, numerical, clerical, analytical, verbal, gen info, pati yung engineer review guys, lahat ng mga materials, lahat ng concepts, PPT, PDF, lahat andyan na guys. Okay? Yan. So, one-time payment guys, sa inyo na lahat yan. Ayan. So, balik tayo dito sa ating sinusolve. Guys, matagal na kasi yung 140 na promo natin. Nung po yun July pa ata yun. Ayan. July pa yun guys, syempre. Dumadami naman na kasi yung ino-offer natin habang tumatagal. Yung 349 po noon, para po sana sa special coaching yon. Ang kaso na postpone. Yung 249 po, ngayon po ito. Ayan. Pero recordings na lang po. Galing po sa final coaching natin noong last. Okay? Sa mga gustong mag-PM dyan, re-replyan ko kayo after ng live. So, sagutan time ulit tayo guys ha. Magsagot ako, sasagutin ko yung mga tanong nyo after ko masagutan lahat. Ayan. So, para tuloy-tuloy. Okay? And then, iko-content ko rin kasi ito sa natin, sa Blue App. Kaya mas maganda kung walang masyadong istorbo. Okay, sagutan lang natin to.
An item bought for 750 pesos is sold for 900 pesos. What is the percentage profit? Okay, so percentage profit guys, same concept lang siya sa percent increase. Okay, so ano ba yung formula ng percent increase? That is difference over old value. Pag sinabing difference guys, i-minus lang natin yung malaking value sa maliit na value. So 900 minus 750. And then yung old naman, saan natin makukuha yung old value? Yung old value guys, yan yung original value. So ang old value natin dito is 750. And then, nung nag-increase siya or tinaasan na nyo yung presyo, yun na yung new value natin. Okay? So over natin to sa old value na 750. So 900 minus 750, that is 150 over 750. Pwedeng makancel yung dalawang zero sa dulo, so ang may iwan na lang ay 15 over 75. Or kapag sinimplify mo to or reduce sa lowest term, that is i-divide lang natin siya ng 15 pareho, magiging 1/5. And yung 1/5 guys, kapag kinonvert mo into percent, that is 20%. Ayan, so letter C. Okay, nakasunod ba? Turo ka na CS user. Naku, ayoko sir magturo doon. Okay, so next tayo guys. A car travels at 72 kilometers per hour. How many meters does it travel in 25 seconds? Okay, sige. Bigyan ko kayo ng time magsagot muna. Tuwing anong oras ka po nagla-live? Ayan. Usually guys, 8 to 9 yung start ko. Ayan, depende kasi kung free time ko. Coach, may mock test din yung 249. Yes po, may 7 mock test with video explanation pa. Ayan, may isa pa doon na 150 items. Galing kasi yan sa ano natin eh. Sa final coaching natin. Na session noong last. Kompleto na yun guys, yung mga materials. Andun na rin yung mga assessments natin. Okay, so 500 daw. So, siya lang ba yung nakasagot? Si Sir Ed M. Alvarez lang ba? Okay, kung wala nang magsasagot guys, sagutan na natin. A car travels at 72 kilometers per hour. How many meters does it travel in 25 seconds? Okay, so 72 kilometers per hour yung given natin. And ang hinahanap kasi kung gaano daw kalayo kapag nag-travel naman siya within 25 seconds. So kailangan muna natin siyang pantayin yung mga units niya. Kasi kung makikita nyo dito, yung units niya is in terms of hours. Tapos yung condition naman is in terms of seconds. So, convert muna natin siya para magpantay. And kung mapapansin nyo guys, yung mga units sa choices ay in terms of meters. Ayan. So, itong kilometers, kailangan maging meters. Itong hour, kailangan maging seconds. So, dapat guys, memorize nyo itong constant natin na multiplier para ma-convert natin yung kilometer per hour papuntang meter per seconds. Okay? So, i-multiply na lang natin siya ng 5 over 18. Ayan, constant to guys. Pwede nyong i-memorize. Kung hindi nyo naman ma-memorize, try nyong aralin yung concept ng conversion. Okay? Ayan. So, kapag 72, dinivide mo sa 18, that is 4. Kapag minultiply mo sa 5, that is 20. So, 20 meter per seconds na. Ayan, na-convert na natin guys yung 72 kilometers per hour papuntang 20 meters per seconds. Okay? So, pwede na natin siyang i-multiply doon sa condition na 25 seconds. Ayan, kapag minultiply mo yan guys, maka-cancel na yung seconds na unit. Ang may iwang unit na lang ay meters. So, 20 times 25, that is 500 meters. So, letter C yung sagot natin. Okay, so may nagtanong naman.
Saan mo daw nakuha yung 5/18? Kakasabi ko lang guys, constant yan. Yan yung pag-convert natin ng kilometers per hour papuntang meter per seconds. Kung hindi nyo yan gamay, try nyong aralin yung concept, which is nadidiscuss naman natin sa mga previous sessions natin. Yung 249 coach, may final coaching din. Yun na mismo kasi yung final coaching, ma'am. Ayan, nag-final coaching na kasi tayo para sa August noon. So parang ano na lang siya. Yan, replay na po lahat yon, recorded. Ito guys, explain ko lang ulit sa mga hindi nakaintindi. Ito guys, yung 249, ito yung mga makukuha nyo. Yung materials na kumpleto, lahat na po yan. Ayan, lahat yan guys, kumpleto, punong-puno yan. Hindi ko lang alam kung ilan, hindi ko pa nabibilang. Baka may 500 na ano pa yan, PDF yan. Ayan. Yung materials guys, galing na to sa final coaching. Makukuha nyo rin to guys, ibibigay ko rin to after nyong mag-avail. Okay? So ito guys yung mga naging topics natin noon. Ayan, kasama na rin dyan yung mga tips and tricks natin sa refreshers, all subjects na rin yan. Ito guys, alam to ng mga nag-enroll sa atin noon. Ayan. So andyan na yung mga PDF na nagamit natin. Kung try nating mag-open ng isa, ayan, andyan na lahat, kompleto yan. Andito na rin sa kanan, hindi ko kasi pwede ipakita kasi puro link yan. Link yan lahat guys ng naging lecture natin. Ayan, video lecture lahat yan guys, tig to 2 hours. Ayan, may isa pa dyan na 3 hours. So ako lahat guys nagturo nyan, karamihan dyan mga shortcuts. And syempre may mock exams na kayo, may mga solutions na rin yan, video explanation. Lahat yan guys, kompleto yan. Okay? May iba pa sa baba guys, hindi ko lang mapakita kasi makikita nyo na yung link. Para sa mga mag-avail guys, ito na guys yung mga isend ko sa inyo. Lahat to. Ayan. Alam yan guys ng mga ano natin, mga nag-enroll. Kasi yung last guys, 1,500 yung enrollees natin. So ipantay ko na lang din yung presyo guys, 249 pesos. Ayan, para hindi na rin magreklamo yung mga nag-avail noon sa atin ng live. Okay? Sa mga gustong mag-avail, PM lang kayo either sa Blue App or Black App. Magre-reply ako after ng live sessions. Ayan, after ng live natin. Okay, so ituloy lang natin guys. Sabi ko mabilis lang ako eh. Ano po yun? 90 talaga yun. Anong 90 talaga? Saan na naman galing yung 90? Di ko alam kung saan galing yung 90 eh. Okay, so next na tayo guys. A can complete a job in 8 days, B in 12 days, and C in 24 days. If all 3 workers work together, how many days will they need? Pinag-times yung 5 times 18? Ha? Anong 5 times 18? Ayun yung sinasabi mong naging 90? Conversion yun lang guys ha, kailangan nyo ma-memorize yun. Yun yung mga constant. Medyo mahaba kasi kapag yung normal na conversion, yung normal na process. Kaya kailangan nyo matutunan talaga yung yung mga shortcuts na constant lang. Ayan, yung iba siguro hindi maintindihan yung concept ng 5/18 pero sinasabi ko sa inyo, shortcut na yan para hindi na kayo mahirapan. Sobrang haba niyan kapag kinonvert natin talaga ng proper way. Okay, sige, sagutan natin to. Wait lang, basahin ko lang ulit guys kasi kiklip ko to, papost ko sa Blue App natin. A can complete a job in 8 days, B in 12 days, and C in 24 days. If all 3 work together, how many days will they need? So, ang gagawin lang natin dito guys, since tatlong katao to, so hindi tayo pwedeng gumamit ng shortcut. So, formula based lang muna tayo ngayon. Ayan. So, meron tayong formula na ganyan. So, yung 1/x guys,
itong x dyan, yan yung rate nila working together. Yung tatlo na sila na nagtutulungan. Okay? Then tong ABC guys, ito. Yung mga given days. Ayan. So, palitan lang natin to. Yung una, 1 over 8. Plus, yung pangalawa, 1 over 12. Plus, yung pangatlo, 1 over 24. Then, equal to 1 over x. Okay? So, multiply lang natin dito guys doon sa makukuha nating LCD. So ano bang LCD ng 8, 12, tsaka 24? That is 24, di ba? So 24 divided by 8, that is 3. Plus 24 divided by 12 times 1. So that is 2 pa rin. 24 divided by 24, that is 1. 24 divided by x, that is 24 over x. Okay, so ayusin lang natin. 3 plus 2 plus 1, that is 6, is equal to 24 over x. Ito guys, cross multiply na lang para makuha mo yung value ni x. Pero mas magandang process or by inspection na lang, pwede mo naman kasing ipalit na lang si x kay 6. So ang mangyayari, x is equal to 24 over 6 na lang. Ayan. So basic division, 24 divided by 6, that is equal to 4 or 4 days. So letter B. Paano nakuha yung 24? LCD po. Least common denominator. Okay na? Nakasunod na? Para next na tayo. Okay. Okay, so next na tayo guys. Proceed na tayo dito. Guys, yung mga ibang solution nyo, nagkataon lang yung mga yan. Gamitin nyo yung guys, yung formula na pinakita ko sa inyo. Nagkataon lang kasi yan kasi kaya may nakukuha kayong sagot. Pero kapag iniba mo na yung value, mag-iiba na yung sagot dyan. Sige. A square has an area of 196 cm squared. What is its perimeter? So alam naman natin guys yung square yung shape na square. So 4 equal sides yan. So kung S to, S na rin lahat. Pag geometry guys, kailangan yung i-memorize at least yung perimeter at area ng mga formula ng mga polygons natin. Okay? So for square guys, ang area dyan ay is equal to S squared. Yung S guys, yung side ng square natin. So given dito, sa condition natin yung area. So 196, ang kailangan nating hanapin dyan is yung value ng side natin. So para makuha natin tong value ng sides, kailangan muna natin siyang square root pareho. Kasi ang square root guys, pang-cancel yan sa exponent 2. Ayan, so makancel na yung exponent 2 pati yung square root. So ang matira na lang dito guys is yung side na lang. So square root of 196, that is 14. Dapat marunong rin kayo guys ng square root So upon solving guys, nakuha na natin yung side ng square natin. So 14 na to lahat guys kasi nga pare-pareho naman sila. 4 equal sides. So ang hinahanap naman ngayon guys is yung kanyang perimeter. Okay? Ang perimeter guys, total distance around the polygon. Or kailangan mo lang i-add lahat ng length ng sides ng square natin. Okay? So pwedeng 14 plus 14 plus 14 plus 14 or para mas madali guys, 4 times 14 na lang. Ayan. So that is equal to 56 centimeters. So letter C. So nasundan ba guys? Okay. So next tayo. Ito yung medyo mahirap dito sa mga ginawa kong problem. Ito yung medyo pinakamahirap. Medyo lang naman. Sige, screenshot mo na po. Pa-screenshot na po. Okay naman na siguro. Okay. So sagutan na natin to guys.
Guys, sa mga nagme-message sa akin na mag-a-avail ng materials at recordings, magre-reply ako after ng live. Okay po. Okay. What is the smaller angle between the hour and minute hands at exactly 4:40? So, i-draw muna natin guys yung orasan. Ayan. So, ilista lang muna natin guys yung mga numbers dito para mas ma-visualize nyo ng maayos. Okay? So, ang oras na daw is 4:40. Yan. So, let's say andito yung hour hand. Andito naman si minute hand. Siyempre, mas mahaba yung minute hand. So, ganyan yung itsura natin guys, no? Ng orasan natin. So, ang kailangan nating mahanap dito is yung smaller angle. Saan ba yung smaller angle dyan? Yung andito. Ayan. So, yung mga lumalabas kasi minsan ng mga tanong, hindi sinasama yung minutes, di ba? Minsan exactly 3 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, ganun. So, paano naman kapag ganito? May kasama ng minutes. Okay. So, yung ano dito guys, yung computation dito, is separate yung pag-compute ninyo ng hour hand tapos ng minute hand. Pero tandaan nyo guys ha, ayan, sa minute hand, sige, minute hand muna. Okay. Sa 1 minute, may equivalent tayo na 6 degree angle. Okay, wag niyong kakalimutan yan. So, meron na tayong 40 minutes, ano? So, 40 minutes, i-multiply lang natin sa 6 degree angle, which is magiging 240 degrees. Okay, sa minute hand pa lang yan. Sa hour hand naman, ito kasi, dalawa kasi yung ano natin dito. Isosolve natin. Yung paggalaw ng hour hand kasi guys, syempre sasabay rin yan doon sa paggalaw ng minute hand. Habang gumagalaw kasi yung minute hand natin, gumagalaw din ng konti yung hour hand. Okay? So, syempre guys, meron tayong computation sa hour hand tapos sa minute hand. Diba? So, sa hour hand guys, so 4 hours, every hour yan, merong 30 degrees naman. Okay? I-plus natin yung paggalaw naman ng minute hand habang gumagalaw yung hour hand. Ayan. So, that is 0.5 degrees naman. So, gumalaw siya ng 40 minutes. I-multiply lang natin sa 0.5 degrees. Nasundan ba? Ito guys, yung paggalaw ng hour hand. Ito yung mga nagawa niyang angle. Ito naman sa minute hand, 240 yung nagawa niyang angle. Ayan. So, 4 times 30, that is 120 degrees. Plus 40 times 0.5 degrees, that is 20 degrees. Yung nagawa niyang angle guys sa hour hand ay 140 degrees. So, kailangan nating i-minus guys sa angle ng minute hand na nagawa dito sa nagawa ng hour hand. So, 240 degrees minus 140 degrees. Yung smaller angle dyan guys na part ay 100 degrees. So, letter B. Okay. So, nakasunod ba? Guys, kakasabi ko lang eh. Itong 0.5, yan yung nagagawa ng minute hand na galaw habang gumagalaw rin si hour hand. Ito guys, in terms of hour hand, ito in terms of minute hand. Yun lang naman guys. Okay na? Kailangan nyo i-memorize yan guys, lalo na to. Itong part na conversion ng minute to ito degree angle kapag minute hand yung gumagalaw. Guys, marami tayong example dito. Pati rin sa ano natin, sa ino-offer natin na materials at live lectures. Napakaraming example dyan. May mga lumabas din sa actual exam na examples natin. Guys, ito kasi, basta hour hand yung pinapagalaw mo, ito yung gagalaw dyan. Isipin nyo na lang guys ha, habang gumagalaw yung hour hand, gumagalaw din yung minute hand. Gets po ba? Ayan. So, ito guys, yung galaw ng 4 hours. Ito guys, 4 hours. Ayan, 4 hours, kada oras, 30 degrees. Diba guys,
yung isang minuto 6 degrees kapag minute hand lang yan. Iba naman yung usapan kapag hour hand naman. Yes, na-discuss rin natin yung 3 o'clock guys. Galing lang rin sa natin yun, sa final coaching review. Lumabas yun sa actual exam. Ayan, pero ito medyo mas complicated. Tinuturo ko nga sa inyo. Paano naman kapag may kasamang minutes na hindi eksakto sa 0? Ayan, ito naman guys yung galaw ng minute hand, 0.5. So, 40 minutes, minultiply natin sa 0.5 degrees. And then, nakuha natin to 140. Then, minus na lang natin siya dito. Ayan, yung sinasabi nyo kasi, sige, pakita ko lang yung materials natin guys ha. May lumabas daw kasi. Ito guys yung makukuha nyo kapag nag-avail kayo nito. Yung final coaching, materials, recordings, with video explanation, mock exams, lahat nandyan na. Pakita ko lang yung lumabas sa actual exam. Andito sa TikTok Live PDF yun. Ito guys, makukuha nyo kapag nag-avail kayo. Saan na ba yun? Ito ba yung sinasabi nyo? From TikTok Live 25, meron pa bang iba dito? Ayan, let's say open natin to. Ang tagal. Ayan, yan ba yung sinasabi nyo guys? Actually, yung actual exam na 3 o'clock eh. 3 o'clock o 3 o'clock. Pag 3 o'clock, so ganun. Sige, balikan lang natin. Ito. Si Master. Ayun, sino ba to si Si Kenji. Hindi ko kilala to ah. Okay na dito guys, next na tayo. Basic lang naman to guys, basta aralin nyo yung mga concept. Okay, so number series tayo guys. 4, 7, 13, 25, 49. Sige, antay lang muna ako ng mga sagot nyo. Try nyo din magsagot guys. Yan, so nung sagot natin. So nag-aantay ako guys ng magko-comment ng sagot kung meron mang nagtatry magsagot sa inyo. So letter D sabi ni Ismail. Okay, so letter D naman Okay, so 4, 7, 13, 25, 49. Mapapansin yung pattern guys sa number series natin. Okay, so ang naging pattern dyan guys ay times 2 minus 1. Mapapansin nyo naman guys sa series natin, yung 4 nag times 2 din nag minus 1 naging 7. And tuloy-tuloy naman yan guys. So gawin lang natin guys, same pattern. Shortcut na tayo dito sa dulo. So 49 i-times 2 natin yan. That is 98. And then yung minus 1, wag natin kakalimutan, magiging 97. So 97 guys yung sagot dito. Or letter D. Okay, so basic question. Skip na natin yan. Which pair does not follow the same relationship? Anong sagot natin? Letter D daw. Okay, so obviously guys, letter D. Kung kabisado nyo yung mga perfect square numbers natin, ito lang sila. Yung 3 guys, kapag in-square mo, magiging 9. Yung 4, magiging 16. Yung 5, kapag in-square mo, magiging 25. Pero itong 6 guys, dapat ang kapartner niya 36, di ba? So, siya yung naiiba. So, letter D. Okay, so next. If 7 notebooks cost 245 pesos, how much will 12 notebooks cost at the same rate? So, unang tingin, direct proportion siya. So, basic problem lang to guys ng direct proportion. So, kung alam nyo yung concept, madali na lang sa inyo ito. So, gawan lang natin siya ng equation. 7 notebooks over 12 notebooks, equate natin sa cost.
Kapag 7 notebooks guys, ang cost niya ay 245. Ang hinahanap guys yung cost ng 12 notebooks. So basically, ganyan lang guys yung paggawa ng equation. And then, solve for the value of x. So either cross multiply or paikot method. So kayo na yung bahala, no? Ayan, so ano magiging sagot natin dito kapag kinuha natin yung value ni x? Medyo tinatamad tayo mag-solve ngayon Ayan. Pero kayo na lang muna guys mag-solve. Letter C, ano? Ayan, madali lang naman yan. Paikutin mo lang naman. Divide mo to. I think that is 35. Tapos i-multiply mo dito. So basically 35 times ano lang to? Times 12. Anong sagot? 420. Ayan, so 420 guys. Tingin na lang ako sa comment ng sagot ninyo. Yan, pare-pareho naman kayong letter C Okay, so a rectangular tank measures 5 meters by 4 meters by 3 meters. What is its volume? Kapag volume ang usapan guys, 3-dimensional na yung ano ninyo dito. Yung shape ninyo. So rectangular tank guys, let's say, paano ba i-drawing yun? Ayan, di ako marunong mag-drawing Ayan. Ayos ng drawing ko Di ko na ma-imagine Pero parang ganyan guys yung ano niya, itsura ng rectangular tank. So 3D guys, lagyan mo ng laman yung loob. Makukuha mo na yung tinatawag na volume. Yung loob guys or yung pwede mong ikarga sa loob ng rectangular tank natin. So volume is equal to ito guys, meron siyang length, meron siyang width, tapos meron din siyang height. Okay? So, kahit naman magkabali-baliktad yan, iisa lang naman yung operation na magagamit mo, which is multiplication. Diba? So, i-multiply mo na lang silang lahat. Actually guys, given na nga rin yung operation dito. Solve mo na lang to. Makukuha mo na yung sagot. So, 5 times 4 times 3, that is equal to 60 meter cube. Kapag volume guys, always ang unit niya naka-cubic. So, letter C. Hindi pala kita yung side kanina. Ayan. Okay, so next tayo guys. The average of 5 numbers is 24 if 4 of the numbers are 18, 21, 27, and 30. What is the 5th number? So, madali lang to guys. Napakadali lang. Sulat muna natin dito yung average niya, which is 24. Tapos yung apat na given, 18, 21, 27, tapos 30. So itong mga numbers dito guys, ipunta lang natin siya sa 24. Si 18 para maging 24, kailangan niyang mag plus 6. Si 21 para maging 24, kailangan niya mag plus 3. Si 27 para maging 24, kailangan niya mag minus 3. And si 30 para maging 24, kailangan niya mag minus 6. Then add mo na lang lahat ng numbers dito sa baba. So, ano mapapansin nyo? May mga makakancel. Yung positive 3 makancel sa negative 3. Yung positive 6 makancel sa negative 6. So, ang maiwan na lang guys ay 0. Ayan. So, 24 plus 0, wala naman ng ano dyan na bago. So, 24 na yung sagot natin. So, letter C. Ayan. Basic lang siya, di ba? Okay. So, kung walang tanong, next na tayo dito. Yan, pwede rin naman yung method ni Sir Mark, pero medyo mahirap kasi yun. Lalo na kapag madaming number. Mahirap mag-add guys. Unless masipag ka, okay lang naman yun. Hindi naman mali yung solution mo, sir. Okay, so straight lang natin to. Okay? A can complete a job in 12 days while B can complete it in 18 days. They work together for 4 days. What fraction of the job remains? So, 12 days yung si A. So, 1/12 yung rate niya per day. Tapos yung si B naman, 18 days natatapos. So, 1/18 naman yung rate niya per day. Nag-work daw sila guys ng 4 days. So, i-multiply lang natin to ng 4. Okay?
So, anong mangyayari guys? Siyempre, distribute natin tong 4. So, parang pinalitan lang natin yung mga numerators nila ng 4. Ganito na guys yung kalabasan niya. Ayan. Then, add mo yan guys. Yan na yung natapos nilang work. So, paano ba mag-add guys ng magkaiba ang denominator? So, kailangan mo munang pantayin yung denominator nila. Kunin mo muna yung LCD. Which is 36, di ba? Kung hindi nyo gamay kumuha ng LCD, try nyo munang i-simplify ito into lowest term para mas makuha nyo yung LCD. Ayan. So, 36 divided by 12 guys, that is 3 times 4. So, 12 pa rin. Over yung new denominator nila na 36 plus 36 divided by 18, that is 2 plus 4. So, magiging 6. Wait lang, mali. 36 divided by 18, that is 2 times 4, that is 8. Yan, then copy yung 36. So, pwede na natin silang i-add. So, 12 plus 8 guys, that is 20 over 36. So, ang natapos na nila guys, 20 over 36. Ilan yung kulang ni 20 para maging 36? I-minus lang natin yan. Diba kapag minus yan, 36 minus 20, ang kulang na lang niya ay 16 over 36. Ito guys yung job remains. Ayan, ito guys yung finish work. Ito naman yung remaining. Ayan, tandaan nyo guys, pwede na tong sagot, pero as mapapansin nyo kasi sa choices, naka-simplify sila. So, i-simplify na lang muna natin guys yung 16 over 36. Ayan, pwede natin siyang i-divide pareho ng 8. Kaso hindi pwede yung 8, no? 4 lang yung pwede. Ayan, so nawala. 4. So, magiging 4 over 9. Or letter B. Okay, madali ba? Letter B yung sagot. Basic lang, ano? Okay, so sige. Next tayo. Malapit naman na tayo matapos. A car travels 180 kilometers in 3 hours at the same speed. How far will it travel in 4.5 hours? Solve natin to ng mabilisan. Gamit tayo ng direct proportion. So, equate lang muna natin guys. 3 hours is equal to 4.5. Equate natin siya sa 180 kilometers over yung unknown. Let's say variable x na lang yung unknown. And then, solve for the value of x. Pwedeng paikot method or cross multiply, okay lang. So, paikutin na lang natin to. 180 divided by 3 guys, that is 60. Okay, then multiply natin dito sa baba. Times 4.5. Anong sagot natin dito? 60 times 4.5. That is 270 kilometers. Ganun lang kabilis. Letter C. Yan. So, basic algebra. X over 4 plus 7 is equal to 15. What is X? So, i-rewrite lang muna natin guys para mas maintindihan natin. Ganito yung itsura ng equation natin, di ba? So, alam nyo naman yung concept guys, kapag kumukuha kayo ng value ng isang variable, kailangan nyong i-isolate or ilipat sa isang side yung variable na hinahanap nyo, which is si variable x. So, ilipat natin guys, no? Etong si 7, kailangang malipat sa kabila. Etong si 4, kailangang malipat sa kabila. Parang maiwan na lang sa left side ay si variable x. Okay? So, x na lang sa left side. And sa kanan naman, 15 na lang. Pero, nung nilipat mo si 7, naging minus 7. Nung nilipat mo yung nakadivide na 4, kapag nilipat mo sa kabila, magiging nakamultiply na 4. Ayan. So, solve for the value of x. 15 minus 7, guys. That is 8. Times yung 4. So, 8 times 4, that is 32. So, letter C. Okay, so next tayo. The witness gave a vague explanation
providing no specific details about what happened. The word vague means, so verbal ability to guys. Yan, so basic vocabulary lang to. Pwede naman kuya yung solution ko, substitute na lang lahat hanggang mahanap ko para ma-15. Ang tawag sa solution mo po trial and error or TAE method. Medyo mahirap yan guys. Sinasabi ko sa inyo, 5 yung choices sa actual exam. Matatagalan ka kapag puro trial and error lang yung alam mong solution. Okay, so pag sinabing vague guys, hindi malinaw or unclear. So letter B yung sagot natin dito. No need to explain guys ha. Okay, so next tayo dito. All books are sources of information. Some sources of information are digital. So syllogism to guys, kailangan lang natin gumawa ng Venn diagram. So unang statement, all books are sources of information. Kapag ginawa natin ng Venn diagram yan, andito si books, all yung keywords, so masasakop lahat yan ni sources of information or let's say SI na lang. And then second statement, some sources of information are digital. Ang keyword naman dyan guys ay some. Ang some dapat may mag-overlap na part dito kay sources of information. So mag-overlap guys si digital. Okay, so ito na guys yung nagawa nating Venn diagram based doon sa dalawang statement. So which conclusion follows? So isa-isay natin guys yung choices. A, all books are digital. All books are digital. Mali. Kasi nga hindi naman nagdikit si book, hindi naman nagdikit si digital. Okay. B naman, some books are digital. Some books are digital. So based sa statement guys, hindi sila nagkadikit. Assumption yung tawag dito sa kay choice B. So mali pa rin. So X si choice A, X si choice B. Sa choice C naman, books are sources of information. Tama ba guys yung choice C natin? Books are sources of information. Tama ba yung ano natin? Yung choice C natin? Yan, longest answer win daw. Paano nyo nasabi guys? Yes daw. So yun na yung sagot natin. 'Di ba? So tinanggal lang naman yung all na keyword, 'di ba? Sabi nga doon, all books are sources of information. So kahit tanggalin mo yung all na keyword diyan, books are sources of information. So basically tama na si choice C. Indicated na. Ayan, kung marunong ka lang talagang tumingin guys, alam mo na si choice C na yung sagot natin dito. So bakit mali itong no books are digital? Ayan, so still guys, assumption pa rin ito. Bakit? Kasi pwede naman kasing ganito yung drawing niya kanina. Ayan. Pwedeng ganito yung drawing niya. So still na-satisfy niya pa rin naman yung source of information na some or nag-overlap kay digital. Bakit di ayan? Ayan. So let's say ganyan na lang. So letter C guys yung tamang sagot natin doon. Tinanggal lang yung all na keyword. Yung mga keyword pala natin guys, may mga technique din dyan, ano? Yung all, pwedeng matanggal yan. Pwede rin siyang, actually, hindi siya pwedeng i-reverse. Ayan. Yun din yung, bawal kay all na keyword. Hindi siya pwedeng i-reverse. Unlike kay some at no. Yung dalawang yun kasi pwede siyang i-reverse. Ayan. Si all lang yung hindi pwede. Kaka-explain ko lang guys kung bakit mali yung choice D. Kasi assumption yung tawag dyan. Assumption si B tsaka si D. Guys, mali rin yung B guys. Okay, so next tayo guys. Maingay sa paligid ano. Okay, if today is Wednesday, what day will it be? Exactly 1,000 days from today. So sige, bigyan ko muna kayo ng time guys para magsagot. Mabilis lang din ito guys. Tinuturo ko naman ito lagi sa mga sessions natin. Letter B daw.
Ayan. So, kahit naman iba-ibayin ko yung given, guys, kahit gawin kong 1 million yan, kayang-kaya nyo pa rin isolve. Basta marunong kayo mag-divide, ano? Yan, yung division lang naman yung kailangan nyong aralin dyan. Araw ni Butterbone niya daw, sabi ni Apollo. Meron ding letter C na nagsagot. Sige, basahin ko lang yung tanong, guys, para maklip ko. If today is Wednesday, what day will it be exactly 1,000 days from today? Okay, so ilista ko muna, guys, yung mga araw. So, mag-start tayo sa Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ayan. So, today daw ay Wednesday. What day will it be exactly 1,000 days from now? Kung matatandaan nyo, guys, sa isang week merong 7 araw. So, after 7 days, guys, babalik ka lang din kung saan ka man araw ngayon. Kung anong araw ka man ngayon. Okay? So, ang gagawin lang natin yung 1,000, i-divide na lang natin siya ng 7. Then, hanapin na lang natin or kunin na lang natin yung remainder niya. So, 10 divided by 7, that is 1. Oops. 1, 7, bring down 0. 30 divided by 7 ay 4. 28, 2, bring down 0. That is 2. 2 times 7 ay 14. So, may remainder, guys, na 6. So, yan yung step na gagamitin natin dito. Pero para mas madali, guys, na lang kayo. Atras na lang kayo ng isa. Kasi same lang naman eh. So, kapag umatras kayo ng isa, guys, ang makukuha nyo dyan ay Tuesday. Same lang yung pag-atras ng isa or pag-move forward ng 6 na beses. Pareho lang po yun. Okay, so next tayo. So, malapit na tayong matapos. Actually, naantok na nga ako eh. Pinipilit ko lang tapusin. Pero guys, sa mga gustong mag-avail ng materials tapos lectures natin ng final coaching, available pa naman, guys. Lalo na sa mga nasuspend at magte-take sa October, ano? Or sa mga gustong mag-advance. Yung mga materials, ganon. Materials, mock exams, lahat yan, guys. One-time payment na lang. Kung gusto nyo mag-avail, PM lang kayo, guys, sa Blue App ko. Or dito sa Black App. Ayan. Pa-SS daw. Sige po, SS mo po muna. Inom lang ako ng tubig, guys. Okay. So, next tayo. Okay, so a store marks an item 40% above its cost price and then gives a 20% discount. What is the store's profit percentage? So, paano nyo nakuha, guys, yung 20% dyan? So, pwede tayong pwede tayong mag-assume ng number. Let's say 100 na lang kasi yun yung pinakamabilis. So, let's say 100, guys, yung original number natin. Unahin na natin yung increase or markup. Kasi marks an item 40% above, sabi niya eh. Ibig sabihin, increase niya yung cost. So, 100, guys, kapag in-increase mo yan ng 40%, magiging 140 na yung cost niya. Okay? So, yung number na natin ay 140. Yung 140 naman natin, kailangan naman natin siyang i-decrease. Kasi discount yung ibibigay natin na 20%. So, decrease natin to ng 20%. Anong gagawin natin para ma-decrease natin yung isang number? Ayan. So, pwede naman natin siyang i-multiply na lang sa 80% or 0.8. Okay? So, 8 times 0 ay 0. 8 times 4 ay 32. Carry 3. 8 times 1 plus 3, that is 11. And then, isang decimal place. Okay, so after nating mag-decrease, guys, 112 na yung cost. From original na 100 pesos, or let's say 100, naging 112 na. So, ilan, guys, yung na-profit niya?
So basically guys, ang na-profit niya ay 12 petot. Or kahit ano pa mang currency yan. So 12 guys yung na-profit niya. So syempre guys, letter B na yung sagot natin, 12%. But 0.8 kasi po 80%. Ginawa lang natin siyang decimal. Gets na po ba? Screenshot na po para hindi makalimutan. Yan, gets na gets daw. So last slide na tayo guys. Last slide. Ayan. Last slide na guys. And syempre, yan, ano ko lang to guys, itong hindi na program to eh. Ito guys yung ino-offer ko ngayon kasi yung program natin sa December pa, medyo malayo pa. So kung gusto niyo mag-avail ngayon guys ng materials at recordings, mga lectures, ito guys yung ma-offer ko. Galing to sa Final Coaching guys. Ayan, tapos na ito pero pwede nyo siyang i-avail kasi andito pa rin naman yung mga recordings natin, mga mock exams, PDF. Ayan, kompleto pa rin naman lahat yan. Na-discuss ko lahat yan guys. And syempre guys, kapag nag-avail kayo dyan, syempre free na rin lahat ng materials na ibibigay. Kompleto na rin yan guys. Yan yung mga materials guys. Ayan, so miss you po magturo coach. Ayan, passer na siguro to si si Jalden. Kampante na to. Yan, 249 pesos na lang po. Yun po yung price ng Final Coaching kasi natin noon. Ayan, all in na yan guys ha. Yan guys yung mga materials, kompleto tayo dyan. Napakarami nyan guys, pati yung mga tinuturo natin, andyan na po lahat. 249 pesos lang po. All in na yan guys with video recordings, mock exams, assessments. Ayan yung mga naging sessions natin. Andito yung mga PDF, andito yung mga link ng replay or recordings natin. Okay, sa mga gustong mag-avail guys, for only 249, message nyo lang ako sa Blue App. Ayan, Blue App or Black App. So, bahala na kayo dyan guys, pero sa Blue App kasi makikita nyo yung offer natin doon. And magre-reply na ako guys. Last slide na to. Last slide, mag-end live na tayo at magre-reply na ako sa mga gustong mag-avail. Cadetship, basta guys, meron kayong numerical, meron talaga merong numerical yung PMA tsaka PNPA. Actually, may reviewer din ako dito eh. May reviewer din ako guys na materials. Pwede kayong maki-review dito guys, pwede kayo tumambay dito. Ayan, so hello kay Ma'am Jalden. Galing yan magturo ni Coach, avail niya na. Thank you po. Okay, so a box contains 5 red, 4 blue, and 3 green balls. So, hindi ko naman i-drawing guys, no? So, dapat ma-visualize nyo na lang or ma-imagine nyo na lang yung box natin may laman ng mga bola. So, merong 5 na red. Sige, lista ko na lang. 4 na blue. Tapos 3 na green. Okay. So, ano yung kailangan mong mabunot? If one ball is selected at random, what is the probability that it is not blue guys, hindi blue. Ilan po yung kulay natin dyan? Di ba 3? Saan dyan yung hindi blue? So hindi blue, ibig sabihin si red tsaka si green. So i-add lang natin yan guys, yan na yung numerator natin. So 5 si red, 3 naman si green. Over yung total na balls natin. Okay? So ilan ba yung total? 5, 4, tsaka 3. Yan na yung sagot natin guys, 8/12. Pero wala sa choices. Bakit wala? Kasi hindi pa naman naka-simplify. Or hindi pa naka-lowest term. Pwede pa kasi natin to i-lowest term eh. Divide natin siya ng 4 pareho. So magiging 2/3. Ayan. So letter C yung sagot natin. Nasundan ba guys? Yun na yung last slide natin. So 30 slides tayong lahat dito. Yung nasolve natin. Yan. Pasensya na guys. Medyo nagmamadali tayo. Naantok na ako eh. Pero magre-reply pa rin naman ako guys sa mga gustong mag-avail ng materials natin. Okay, so salamat guys sa panonood. Ayan. Good night din po. See guys sa mga mag-avail.
Explain ko lang mabuti to guys, last na. Ayan. So nagkaroon na kasi kami guys ng final coaching. Last July to August. So tapos na to basically. Andito yung mga recordings, mga files, mga mock exams, mga video explanation. Andito po lahat. Okay? Kaya ito yung pinapa-avail ko sa inyo para at least kung magte-take kayo sa October or advance review nyo na rin, kahit ano pa mang exam yan, magagamit nyo ito. Alright? And then, hindi lang ito yung makukuha nyo kapag nag-avail kayo ng materials and lectures. Makukuha nyo rin syempre yung mga complete package guys, 350 plus na materials. Sobrang dami niyan guys, may for CSE, PNPA, college entrance, mga UPCAT, DOST at marami pang iba. Okay? Sa mga gustong mag-avail guys, 249 pesos, andun na lahat. Isasend ko na kagad sa inyo yung drive. Try ko mag-open guys sa analytical, meron tayo ditong abstract reasoning, analogy, logic. Ayan, for abstract reasoning guys, andyan yung mga examples. And syempre guys, sa lecture natin, nag-lecture din tayo ng abstract reasoning, pwede nyo rin i-check doon. Ayan, for general info, andyan rin yung mga general info natin. College entrance, madami kasi yan. Numerical, madami rin. Ayan. Di ko na open lahat to guys ha. Sobrang dami na ito. Ayan, word problems. Ayan, sobrang dami niyan guys. Kompleto lahat yan. Ayan guys, yung ano natin, yung ino-offer natin na materials. Kung gusto nyo mag-avail, PM lang kayo dito sa page ko. Review with Gingineer. Magre-reply na ako guys. Salamat sa panonood. Mag-end live na ako. Thank you so much po. Thank you. Ayan. So, yun lang guys. Salamat.